Paano ka napasok sa droga? Paano nagsimula? At ano ang kwento sa buhay mo nito? Shabu, demonyo yun. For 6 years yun, naging ganun yung buhay ko. Ano naging sakit mo? Napupuno yung bote ng pang-dextrose. 40 days ako sa hospital. Ayaw lumabas ang utot. That's nothing by mouth. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kukunin mo na ba ako? Ang payat-payat ko na. So kahit na isa ka pang babaeng disgrasyada, nagkaanak ka sa pagkadalaga, biyuda ka, o naging prostitute ka pa, o naging rape victim ka pa, hindi mo dapat hindi pagpahalagahan ng sarili mo. Hindi ka walang halaga, hindi sira ang buhay mo. Sino si Alexandra? Anak ko siya. Siya yung iniwanan ni Lord sa akin bago niya kunan si Jay. Dahil kung wala si Alexandra, nagpakamatay ako. As ibig sabihin, second life mo na ngayon to. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Pasukin natin ang isang madilim na kwento na sobrang niyang pinagsisihan at meron siyang maibibigay na payo. Ito yung tungkol sa droga. Yes. Paano ka napasok sa droga? Paano nagsimula? At ano ang kwento sa buhay mo nito? Napasok ako dito naman, 1996. Wala, nag-ano lang yan eh. Gusto mo lang magpapayat. Parang okay siya kasi normal ka. Hindi ka tulad ng iba na sinubukan ko na lahat yan eh. Pagkatapos, tikman ko na isa na ayoko na. Sinubukan mo ng damo, teka muna, nakakapula ng mata ito. Hindi ka pwede magtrabaho. Tsaka pag parang naglagay ka na ng Vicin at lang lahat eh, namumula pa rin yung mata mo. Naranasan ko na rin yung bata ako. Mapapayat din ako noon eh. Kasi bago akong artista, yung shake na ganyan, na bubulol ka naman. So lahat mayroong side effect na ganon. Pero yung shabu, demonyo. Yung una, gusto mo lang magpapayat, oy, okay to, gising ka. Oy, parang wala. Pero hindi mo alam, unti-unti, nahuhuk ka na. Parang ayaw mo na matulog. Ay, tinatanggal ko na, ayoko na nito. But, ang nangyayari, tulog ka ng tulog, kain ka ng kain, tumataba ka, tapos hindi ka makabanyo, namamanas ka ng ganyan. So, bibili ka na naman ulit. So, for 6 years yun, naging ganun yung buhay ko. Until, sinurrender ko lang, Lord, sabi ko, hindi pa ako Christian noon. Niyaya ako ni Christopher De Leon, tsaka ni Sandy Andulong. Bago mamatay si Jay, Oasis of Love. And then, nung patay na si Jay, sabi ko, pwede ba sali ako ulit doon sa Oasis of Love? Ganyan. Sinurrender ko lang kay Lord. Sabi ko, doon sa retreat, sa'yo na lang ako diretso magko-confess, hindi na sa pare. Kasi ang haba ng pila doon. Hihintayin ko pa yung mga nagko-confess, madaling araw na. Sabi ko, Lord, alam mo, ayaw ko to. Alam mo, for 6 years, I'm trying my best na matanggal ito. Pero hindi ko kaya. Tulog ako ng tulog. Yung ang sakit na ng ulo mo sa katutulog, pero hindi ka makabangon. Kain ako ng kain, hindi ako makabangon. So please, sabi ko, tanggalin mo to. Aminado ako, hindi ko kaya. Pero please, pag tinanggal mo, sana walang withdrawal. So sabi ko, huwag mo akong patabain. Kasi pag tumaba ako, sabi ko, paano ako magkakaroon ng trabaho? Sabi ko, patulugin mo ako. Dahil kasi papahangit naman ako. Sino pa yung kukuha sa akin? So walang withdrawal, please. So after that day, dun sa retreat na yun, in fact, may dala pa ako dun eh. Kasi nag-a-assist ako, 3 days yun eh. Baka mamaya kasi nung una sumali ako sa kanila, tulog lang ako ng tulog dyan. Gusto ko talagang maalis, talaga ako sumali nung una para nung maalis yung pagiging addict ko. Kaso hindi ko narinig yung mga speaker. Wala akong dala. Kasi gusto kong tanggalin na yun. Tulog ako ng tulog ganyan. Kakain lang kami, kain, tapos tutulog na naman ako. So hindi ko narinig yung mga salita ng Diyos, di ba? Wala akong natutunan. Physically nandun, tulog. But this time, sabi ko, sige, magtatala ako para gising ako, para makarinig ako. Pero nung last day na, sabi ko, Lord, alisin mo na to. Ito, tinapon ko sa basura, binali ko, ganyan-ganyan. Please, I surrender my life to you. Computerize mo na yung buhay ko, ha? I-program mo na kung saan ako pupunta, kung sino yung mga taong mamimit ko, sa trabaho, o mga pangyayari sa buhay. Kung ayaw mong paratingin sa akin, ikaw na. Kung yung mga gusto mo lang mangyari, yun lang ang paratingin mo sa buhay ko. Sabi ko, ayoko na mag-decide. Ano nangyayari sa'yo? Hindi ka makatulog? Di ba sabi sa'yo, makulit ako maglinis, ganyan-ganyan. Linis ka ng linis? Oo. Pag naglinis ako ng kotse, kinakalas ko. Ganda. Natanggal ko yung mga upuan, ganyan, nilinisin. Ano yan? Ibibenta po ba yan? Pag naglinis ako ng electric fan, tinatanggal ko isang pindutan ng mga ganyan. Ay, isa-isa kong tinutubrush yun. Hanggang loob, malinis. Trip yun. Hindi kasi nga, kahit na nung bata ko, ganun na ako maglinis. Pero mas sobra na mas dito. lalo pa nito. Talagang hindi ako, Buti hindi mo tinanggal ang bubungan ng bahay.
A realization pumasok sa'yo. After na, yung sabihin, demonyo to, sabi ko, hindi ba? Although yung utak ko maayos, matino, sabihin, may taong malakas ang naturalesa, may taong mahina. Alam mo yung ibig sabihin, merong kaya ng utak nila, kaya ng katawan nila. Siguro ako, praise God, mahal ako ng Panginoon, hindi niya ako pinabayaan masira ulo ko. Bago Sabi, pa. buong buo pa rin sa utak ko lahat ng mga pangyayari sa buhay ko. Kaya yung mga kaibigan ko sabi, hanggang ngayon, pag kinuwento ko sa kanila, ba't ikaw naaalala mo yan? Ba't kami hindi? May kontento ka ba sa takbo ng buhay mo? Oh, yes. Kahit sabihin pang wala kayong anak ni Duke. Meron naman akong Alexandra. Nung nag-offer ng marriage ang asawa ko, yung kinukwento ko kanina, paano sabi ko, I'm already 36 years old. Paano kung hindi na ako mag-anak? Sabi niya, I'm happy with Alexandra. Sino si Alexandra? Anak ko siya. Binigay ni Lord sa akin siya. Siya yung iniwanan ni Lord sa akin bago niya kunan si Jay. Dahil kung wala si Alexandra, nagpakamatay ako. Ang birthday ni Alexandra, January 19. Ang birthday ni Jay, January 20. Nung first birthday ni Alexandra, sineselebrate ko, January 19, 1992, naghahanda ako. And then kinabukasan, pagod na pagod ako, naghanda ako ng January 20 para kay Jay. Tsaka ko lang na-realize, ay, isang first birthday at isang last birthday. Si Alexandra ay regalo sa'yo ng Diyos. Si Alexandra, galing sa Panginoon. I'm not the biological mother. Pero galing kay Lord. Ilang taon na siya ngayon? 32. May asawa na? May apo na nga ako, 2. Wow. Kaya nung nag-offer ng marriage yung asawa ko, yun yung huling sinabi ko, paano kung di na ako magkaanak? Sabi niya, I'm happy with Alexandra. Okay? Nakasa ng sing-sing. Huwag mo akong sisisihin someday, baka gusto mo mag-anak, tapos wala. Yun, oo daw. Yun na. Wala daw sing-sing, papagawa, gusto na daw niya makasiguro. I have to make sure, baka mamaya sayang lang da sing-sing. Diretso ka, prangka ka, at may pagka-boyish ka. Oo. Pagkilos, pagsasalita. Noon pa man nai-issue na, tomboy ka, lesbian ka. Lesbian ka ba talaga? Diyos ko, I'm 100% woman. Siguro, lang ako, siga, matapang. Lumaki ako sa Tondo eh. Lumaki akong, hindi naman kalye, pero nakikipaglaro. Tumatakas palagi sa bahay para makapaglaro ng tumbang preso, ng patentero, yun ang hindi nararanasan ng mga Yung bata ngayon. Ng bending body, ng piko. Hula hoop. Ay, hula hoop. At Hula saka hoop. yung luksong tinig. Oo. Meron pa yung biola kamatis. Luksong kalabaw ba yun? Yung gaganon mo. Oo, Oo. yung gaganon. Dati magaling ako doon. Ngayon, hindi ko na magawa. Hoy, shato! Marunong ka mag-shato? Ay, magaling ako magsatawa. Shato! Tatakbo ka, kailangan haba. Ang dami mong alam. Speaking of laro, sinasabi na si Ami, nasa kalagayan niya ngayon dahil ang dami niyang laro na pinagdaanan. Laro ng kahirapan. Nakatulong ba ito sa iyo kung bakit ka ngayon naririto? Sa Oo kalagayan mo? naman. Sa dinami-dami ng mga pangyayari sa buhay, sa dinami-dami ng sakit na pwedeng daanan ng tao, marami akong napagdaanan doon. Siyempre, unang-una yan si Lord. Pero hindi ako ganun nahirapan, pero nagpapasalamat ako, malakas ako kasi batak ako doon. Bata pa lang ako, sanay na ako ng Hirap. napapalo, sanay na ako sa hirap, konti lang ang pagkain, sanay ako ng walang ganito, walang ganyan, sanay ako na magtrabaho. Pag may away sa labas, paano ko ipagtatanggol yung sarili ko? Kung ano man problema, magagawan ko ng paraan, malulusutan ko yan. Magaling akong dumiskarte dahil sa mga pinagdaanan ko. Ami, iba natin ang usapan. Kumusta yung friendship niyo nila, Lorna? Sino ba kayo dyan? Si Lorna Tolentino, siyempre, si Sandy Andolong, si Gina Alahar, tapos si Milet Mortis, si Telly Acuba, yan, si Aloha, kami si Isabel Rivas. Marami kami. Kumusta si yung Myla friendship Gumila. Buo pa rin. Buo pa rin Paano yan. nangyayari yung friendship niyo? Halimbawa, naiintriga yung isang kaibigan, paano sinusuportahan yung kaibigan? Ay, syempre, kausap, o wag mo nang pansinin yan, o ganyan, o lika, ipag-pray natin. Pero hindi kami yung para sumali. Pero wag naman lang sobra. Wala pa naman kaming na-encounter na yung talagang inapi yung isa sa mga kaibigan namin. Takot lang nila. Marami kayo. sa grupo ninyo, sino yung close na close mo? Pare-pareho. Parang si Lorna yata. Yes, si Lorna kasi, actually sa amin nag-umpisa. Nung ginawa namin yung Cover Girls, may ni Lorna, si Beth Bautista, nandun, tapos si Deborah Su. Si Lorna at si Fanny talaga mag-close na yan eh. Tapos nung nagkasama kami doon, yan, nagkayayaan kumain, naging barkada kami, naging buo yung friendship namin. Hanggang sa dumami na, si
Sandy, iba naman dahil kasi ginawa namin yung minor de edad. Hanggang sa nagsama yung group na yan. Tapos yung iba hanggang sa... At saka si Manay Lolit. Oo naman. Si Manay Lolit, nung una ko ano yan, sa Regal Films, kay Mother Lily. Nakikita ko yan sa mga press con. Basta sikat na Lolita Solis siya. Known siya sa pagiging herbatera, ganyan. Eh minsan kay Mother Lily sabi niya, hindi naman kami close. Uy, Ami, pengi naman akong 300. Ah, talaga ba? O sige. Ganyan. Sabi ko, close ba kami? Hinarbatan niya ako ng 300. Hanggang sa nagkikita lang kami, ganyan. Hanggang sa dumating doon sa point na may nagbalita sa kanya na ang yabang-yabang ko. Kasi ginagawa ko yung brutal, natapos yung brutal. Tapos yung brutal, during that time, 1981 to, 80, na kasama sa Metro Manila Film Festival. Pero kasi nagtanong sa akin, kumusta yung trabaho mo doon? Gusto mo? Magaling ka ba doon? Sabi ko, ay sabi ni Marilu Diaz Abaya, ganun-ganun. Eh, magaling ka naman talaga ron. Brutal. Sinabi ni Marilu Diaz Abaya na wide range ng acting ko. Tapos ng awards night, kasama ko yung kapatid ko, nanalo ko. Best actress. Best supporting si Gina, nanalo ko. Tapos ito paakit yung di ba ganyan yung mga upuan. Oy, congratulations Gina. Dapat ikaw ang nanalong best actress. Ikaw ang gusto mo. Harapan sa'yo yun? Hindi. Wala pa. Nandito pa ako. Paakit pa lang ako. Diba kasi dito ako nakaupo. Si Gina parang napaalis na yung mga tao ay nakasalubong niya. Yung kapatid ko narinig. Sabi, ba't ganun si Lolit Solis? Ganyan sa akin. Hanggang nung dumaan na, naabutan ko siya. Hi, Ami! Congratulations! Best actress ka! Sabi ko, hindi mo naman ako gustong manalo eh. Sabi mo nga, dapat hindi ako nanalong best actress. Sabi ko, narinig ka nung kapatid ko. Ay, talaga ba? Sorry, kasi sabi ni ganito, ano daw, ganyan mo, yabang-yabang mo, ganyan. Sabi ko, kasi kinuwento ko sa kanya, ba't ganon? Then after that, naging close na kami. Pinupuntahan niya na ako sa bahay, nagdala niya ako ng regalo, pagka Pasko, pag birthday ko, dinadala niya rin ako ng regalo. Nung nakipag-break ako sa isang boyfriend ko, bakit? Ba't yan ang pinalit mo? Mali-mali yung sabi ko, hindi ko na siya gusto eh. Naging ganyan na kami. Kasi tumigil ako mag-artista kay Jay, halos 9 years. Halos wala kami masyadong contact. Nung namatay si Jay, hindi ko alam kung pumunta siya sa burol. Hindi ko na matandaan. Pero nung pagkalibing ni Jay, tumawag siya sa akin. Kumusta ka na? Sabi ko, eto, hindi ko alam. Gusto mo mag-artista ulit? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto ko na mamatay. Hay! Sabi niya, mag-artista ka? Sabi ko, ewan nga, hindi ko alam. Gusto ko na mamatay. Hindi! Sabi nga ganon. Mag-artista ka, ang bahala sa'yo, okay? Mag-artista ka. Ilan taong kang natigil sa showbiz? Nung kami ni Jay, 20 years old ako eh. Tapos namatay siya, 30 ako eh. Tapos, paunti-unti, nung mga 21 ako, tinamad na ako magtrabaho. Gusto ko na lang kasama ko siya. Oo. And then, pero 1988, pumasok yung Bubbles. Gumawa lang ako noon kasi talagang si Donna Villa during that time. At sabi na, sige na, gawin mo. Sige na nga, gawin ko na yan. Yun lang isa. And then, hanggang 1992, wala na nung namatay si Jay. Nung bumalik ako, ayan, kaya nga sabi ko, para kay Nay Lolit ito, na siya yung nagbigay ng pan-down payment sa akin para may bahay ako, para sa inuupahan ko, para magkaroon ako ng bagong kotse. Sabi ko nga sa kanya, naging maayos ang buhay ko. Nagkaroon ako ng bagong bahay nung wala akong kotse. O ito, sige na, bumili ka ng kotse dahil wala akong pan-down payment. Meron akong pan-down payment pero ayaw aprobahin yung sa financing. Sabi niya, o ito, bili mo yung cash. Binigyan ka ni Manay Lolit? Yes. Yaman ni Manay Lolit? Tapos nung wala akong bahay, sige, bili mo na yung bahay na yan. Wala, 1 million daw lang ang kayang nung 2.5 million yun. Sige, papautangin kita. Silang dalawa ni Yaman ni Manay Lolit? Silang dalawa ni Lorna. So, nakabili ako ng bahay. Silang dalawa ni Lorna yun. Pag nag-abroad ako, lilibre ako ni Fanny Serrano, nila Lorna, ganyan. Wala naman akong pera. Tapos, Nay Lolit, wala naman akong pocket money. Bibigyan niya ako ng dollars. Ito yung wala pa sa panahon mo si Duke. Wala pa. Kaya nga sabi ko sa kanya, salamat, Nay Lolit, dahil sa'yo, nagkaroon ako ng career ulit, kotse ako, nagkabahay ako, nagkaroon ako ng magandang buhay kasi nagkaroon ako ng ikaw, nagkaroon ako ng nanay na nagmamahal sa akin. Salamat. So, nung 20th birthday niya. Salamat ka. Salamat talaga. Pero sa totoo lang, ang dami mo ng acting award. Saan ka bang pelikula naging Best Actress? Yung unang-una, Best Supporting, Jaguar, Brutal. And then, Through This Liit, Ate Bangang. Doon ka nagkaroon ng maraming acting award eh. Marami din yun. Tapos meron akong pa isa-isa doon. Ginawa ko kay Armida, Kung Mawawala Ka Pa. Meron ako yung anak. Paano mo pinangangalagaan yung mga trophy mo? Andun lang sa bahay. So nakaano pa rin sa bahay niyo yan? Yes, nandun pa din. Kasi
usong-uso ngayon yung mga binibenta yung mga award, yung mga trophy. Oo nga, sabi ko ganun pala, kung wala kang pera, pwede na. May balak ka ba? Nakakainis, sino ba si Ninyo Si Ninyo Mulak? 500,000 ba? O 500,000? Si Jiro Man yung nagtinda rin, nagbenta Siya rin. nauna, di ba? Oo. Ikaw ba, walang balak ibenta yung mga acting award mo, yung mga trophy mo? Wala naman ako naiisip na gano'n. Ganun ba yung pangangailangan ko? Para ano? Hindi, si Ninyo kasi gusto niya malagay sa... Gusto ko malagay din pag walan na ako dito sa mundo, di ba? Sa bahay, aanohin ba nila yan? Kahit na sabi mo gaano kalaki pagmamahal sa'yo ng isang tao. Hindi naman nila iti-treasure yung ano mo. Pero kung ilalagay sa isang museum, why not? Ibibenta mo. Kung maibenta ko man yan, ipantutulong ko lang sa tao. Pamimigay natin. Pero hindi pa ngayon yan. Siguro pagtanda. Kung bibilin pa nila. Magkaka-interest ba? Siyempre, si Ninyo Mulak yun. Kung meron kang hihilingin isang bagay sa Diyos, ano yun? Lahat ng tao makakilala sa Kanya. Lahat ng tao magkaroon ng kaligtasan. Kasi doon lang magkakaroon ng totoong peace sa mundo. Doon lang totoong magiging maayos ang mundo. Kung may babalikan ka sa buhay mo at aayusin mo, at naayos mo naman, ano ito? Ay, gusto ko yung pag-aaral ko matapos ko. Makapag-college ako. Yun lang. Kung may babalikan kang naging pagkakasala mo, ano ito at paano mo to lilinisin at aayusin? Napag-aralan ko ng pagiging malapit ko sa Panginoon ngayon. Yung pinagdaanan natin, kahit anong pangit, ang intensyon ng demonyo dyan, sirain ka, ibagsak ka, pero belat mo, demonyo ka. Yung mga experiences ko na pangit na yon, gagamitin ko yan lahat. Yun ang nagiging gamit ko ngayon para sa ikapupuri ng Panginoon Diyos. Tulad ng pagiging drugs na tanong mo kanina. Ngayon, nasishare ko to para noon maging inspirasyon sa ibang tao na dumadaanas nito na kaya mong umalis dyan, kaya mong tumayo ulit, at kaya mong maging maganda ulit. Kaya mong maging matagumpay ulit. At isa pa, kaya mong maging high sa Panginoon, hindi sa drugs. Yun. So, yung mga pangit na yon, di ba, yung experience ko sa love life, ngayon, ganito pala. May kwento rin para sa mga wala. So, tulad ng mga iba, no, kahit na yung babae pala, wag mo, kasi nung tingin ko sa sarili ko napakababa. Hindi ako karapat dapat pakasalan. So nung sa Panginoon ako, namatay siya para sa akin. Ginawa niya akong karapat dapat. Diba? Sabi ni Anthony Roquel, lilinisin ka ng Panginoon, gawin ka niyang virgin ulit. Yun pala, mahalaga ako, yun ang natutunan ko. Ano man ang pinagdaanan ko, mahalaga ako sa Panginoon. Namatay siya para sa akin. So kahit na isa ka pang babaeng disgrasyada, nagkaanak ka sa pagkadalaga, biyuda ka, o naging prostitute ka pa, o naging rape victim ka pa, hindi mo dapat hindi pagpahalagahan ng sarili mo. Kailangan malaman mo na may halaga ka sa Panginoon, namatay siya para sa'yo. Hindi ka walang halaga, hindi sira ang buhay mo. Sa tanggapin mo lang sa Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, yan mo siyang kumilos sa buhay mo, lahat maaayos, lahat. Lahat tayo ay mawawala. Kung may ipinanganganak, may namamatay. Kung ikaw ay mawawala sa mundong ito, paano mo gustong mawala sa mundo? Ay, gusto ko lang siyempre matutulog lang ako. Lahat naman tayo gusto, di ba? Ayokong magkasakit. Naranasan ko na yan eh. Ang hinihiling ko lang, pag nagpe-pray ako, Lord, yung mga kamag-anak ko magkaroon ng personal na relasyon sa'yo kasi pag may personal silang relasyon sa'yo, lahat aayusin mo. And yung isa pa, walang magkakasakit. Kasi alam ko, dati sabi ko, ay, pag nagkasakit, okay lang yung physical pain, madali yan, pero pag emotional, masakit, ganyan. Pero hindi, nung magkasakit ako, hindi, okay na sa akin yung emotional pain. Ano naging sakit mo? Nagkaroon ako na total hysterectomy and then nagkaroon adhesion. Yung bituka ko, nagdikit-dikit, nagbara. Bakit daw? Saan nanggagaling yun? Eh, meron daw mga post-operation na ganun talaga, nagiging side effect. So, ayaw bumaba yung fluids dyan, ayaw bumaba yung hangin dyan. Kapag yun, hindi bumaba yung mga gastric fluids na yan, nagiging lason yung pwede kang mamatay. So, pwede kang mamatay pala that time, natakot ka. Kaya nilagyan ako ng tubo dito, kailangan, yung wala ka ng kinakain at lahat, pero kita mo, ang dami lumalabas, napupuno yung bote ng pang-dextrose na ganyan. 2011. As ibig sabihin, second life mo na ngayon to. Hindi naman ako halos namatay, ewan ko, basta ang nangyari noon, pagka na-opera ka, kailangan, yung second operation, pinutulan yung bituka ko, kasi nga nagdikit-dikit sila, tinanggal nila yung mga dikit-dikit na ganyan, yung nagbuhol-buhol, and then, nung tinanggal na yun, parang ganyang kalaki daw, centimeters o ano yung, and 3 feet kung ilalarga mo siyang ganyan. So, tinahiyan dalawang dulo na yan, and then, hiniwa dyan, tapos tsaka pinagdugtong. Tapos, tsaka sinara yung tiyan. Kaya makikita mo ako, merong cleft chin at may cleft tiyan. Eh, di ba pag bagong opera ka, hihintayin na
utot ka, itay na makabanyo ka. Alam mo, 10 days, 1 week, 2 week, 40 days ako sa hospital. Ayaw lumabas ang utot. Buti na ayaw gumaling ka. Tapos nothing by mouth. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kukunin mo na ba ako? Ang payat-payat ko na, ganyan. Tapos hanggang sa binagyan na lang ako ng Dex, bawal uminom ng tubig. Biruin mo, 30 days, wala kang kinakain ha, gano'n. Kada konting kain lang, susuka ako. Nakakapagtaka, saan nanggagaling yan, sinusuka? Totoo. So nagde-develop yung mga fluids natin dyan, yung laway natin dyan, kahit walang natural lang. Hanggang sabi ko, kukunin mo na ba ako? Kukunin mo na ako, lika na, kunin mo na ako. Pero kung papagalingin mo ako, pagalingin mo na At ako. pinagaling ka? Mo na. Oo, sige, kung papagalingin mo ako, kahit na payag ako, kahit na maging taong grasa lang ako. Kasi para sa akin, mas maswerte yung mga taong grasa na walang sakit. Mas pinagpala sila, kahit na nandito ako sa presidential suite ng Cardinal Santos, ang ganda ng view dyan. Di ba, ang daming pagkain palagi, hindi ko naman pwede makain. Ang daming tubig na inumi o meron akong kwarto, merong sala, may dining area, ang ganda ng view ko, araw-araw, parang fiesta. Hindi naman ako pwedeng kumain. Ang ganda ng kama ko, dinalaan ako ng tempur doon, higaan ako ganyan, hindi naman ako makatulog. Sabi ko, willing ako makipagpalit kahit nasa isang taong grasa kasi mas pinagpala sila kaysa sa akin. Ano ang kinatatakutan mo sa buhay mo, Ami? Kinatakutan ko yung paano mamatay. Yun nga, ayoko na may sakit. Yung death mismo, hindi. Yung paano. Ayoko ng eroplanong babagsak. Ayoko nung magkakasakit ng cancer na ang tagal-tagal, napapahirapan ka. Alam ko na kung paano mahirapan sa sakit eh. Kaya ang prayer ko kay Lord, no, please Lord. Sa ating pagwawakas, tatanggalin ko si Ami sa kanyang kinaupuan. Ihaharap ko ngayon siya sa sarili niya katauhan. Ami, kung ikaw ito, ano ang sasabihin mo sa sarili mo matapos pagdaanan mo ang maraming bagyo sa buhay mo? Pagkatapos mong pagdaanan ang maraming bagyo sa buhay mo, nandiyan ka pa rin. Pinagpala ka kasi nakilala mo si Hesukristo. Pinagpala ka kasi kumapit ka sa Panginoon. Hindi ka nag-rely sa sarili mo lang. God bless you more. Ami, ano nga ba ang mga pinagkakabalahan mo ngayon? Ngayon, busy ako. Siyempre, may ginagawa ako nung yung Mommy Dearest sa GMA, and directed by Gina Alahar, kasama si Camille Pratt, si Katrina, Dion Ignacio, tsaka yung batang si Shane. And then, busy ako sa paggawa ng vlog. Uy! Finding Hope with Ami. Sana manood din sila noon. Mag-subscribe sila. Invite natin. Nila. Invite natin yes sila. Yes po! Panoorin ninyo. Lalo na kung kayo yung mga taong nalulungkot, namamroblema, nawawalan ng pag-asa sa buhay, panoorin po ninyo yung Finding Hope with Ami. Marami pong mga episodes doon, pero mas maganda po, umpisahan nyo yung episode 1 kasi doon yung pinaka-importante ng kasiguraduhan na kapag umalis tayo dito sa mundong ito, saan tayo pupunta? Kahit na nandito ka sa lupa, makakasiguro ka na sa langit ka pupunta. Ganun lang kadali. Kasi love ka ni Jesus Christ. Yun na. Love ka ni Lord. Thank you. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka saan man panig ng mundo. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.